Kaya di ko sa inyo, bastusan na talaga po. Kasi puro bastos. Itong mga Duterte senators. Puro pusakal mga kababayan. Kahit yung reorganization po sa Senado, matapos na i-take over nila, tanggalin mga kababayan si Tito Sen as Senate President, and thereafter, nagkaroon ng reorganization. Imagine, pati yung Senate Blue Ribbon Committee mga kababayan, puro mga may kasong plunder, majority doon sa mga members ng Blue Ribbon. Kaya nga sabi natin, paano makakapag-imbestiga ang Senate Blue Ribbon sa korupsyon kung sila mismo naharap sa kasong korupsyon? Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. O maging si former Senate President Franklin Drilon, hindi po nagustuhan ang galawan ng mga nasa majority senators. Bastusan na niya ang ginagawa ng mga senador na to. Former Senate President Franklin Drilon warned against what he called the tyranny of the majority after the Senate majority bloc moved to amend rules allowing senators to vote remotely. Sabi ni Drilon, sa tingin niya, itong proposed rule change is now directly connected to the impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. It is now connected to the impeachment trial, sabi po ni Drilon. He said, remote voting could affect crucial rulings niya in the impeachment proceedings, especially if senators who are detained or hiding from arrest are still allowed to vote. Drilon cited a possible subpoena for Duterte's bank records as an example of a ruling that could require majority support in the impeachment court. Halimbawa yung bank record ni Vice President, kung humingi ng subpoena ang prosecution at hindi payagan ng presiding officer, tapos i-appeal sa impeachment court, kailangan makakuha siya ng support ng majority. Kaya very crucial ito. Kaya minamadali, sabi po ni Drilon. Drilon backed Senator Erwin Tulfo's claim that the proposed amendment appears designed to accommodate senators who may have soon face detention over alleged plunder cases. This is ugly anya. Napakapangit ng ginagawa nila. I've never seen this kind of bastusan in the history of the Senate, sabi po ni Drilon. This is anya malicious and grave abuse of discretion I've never seen in history of the Senate. It must be condemned. Patay na ang malayang diskurso sa Senado. Kaya di ko sa inyo, bastusan na talaga po. Kasi puro bastos. Itong mga Duterte senators. Puro pusakal mga kababayan. Kahit yung reorganization po sa Senado, matapos na i-take over nila, tanggalin mga kababayan si Tito Sen as Senate President, and thereafter, nagkaroon ng reorganization. Imagine, pati yung Senate Blue Ribbon Committee mga kababayan, puro mga may kasong plunder, majority doon sa mga members ng Blue Ribbon. Kaya nga sabi natin, paano makakapag-imbestiga ang Senate Blue Ribbon sa korupsyon kung sila mismo naharap sa kasong korupsyon? Di ba po mga kababayan? So tama si Drilon mga kababayan. Isa po itong dirty diversion din ang ginagawa ng mga senador, ang pagkakagulo mga kababayan sa Senado na gawa-gawa nitong mga majority senators. So ito pong bigla ang reorganization sa liderato po ng Senado, pati yung muling pag-rebrand ng Senate Blue Ribbon Committee. Hindi po siya simpleng internal Senate matter mga kababayan. Isa po itong sistematiko, planado na political diversion para po protektahan si Sara Duterte sa kanyang kinakaharap na impeachment cases. So imbes na sagutin ang mga aligasyon at ebidensya, ginagamit ngayon mga kababayan ng bagong Senate majority ang kapangyarihan ng Senado para po guluhin ang publiko. Nakita ninyo, hindi na pinag-usapan ang tungkol sa impeachment. Pinag-usapan na yung gulo nila
sa Senado. At sige po ang papreskon. May papreskon na naman ngayon si Amy Marcos. Inulit-uli yung kanyang akusasyon tungkol sa Noel na napaismid na lang yung ating Pangulong Bongbong. O, di ba? At parte ng kanilang objective, painain yung kamera. Sinisiraan palagi yung kamera. At para sirain po ang credibility ng impeachment process. Bago pa man po ito magsimula. Yon ang nakikita natin na ginagawa ngayon nitong mga majority senators. Malinaw po yung ginagawa nila, positioning upang maagaw ang kontrol ng mga sensitibong committee. At tulad po ng Blue Ribbon, bago pa man umusad yung impeachment trial. So yung mga gawa-gawa nilang mga issue ay nagsisilbi po siyang smoke screen para para matabunan po yung tunay na mga issue. Ang tunay na issue po, yung usapin ng accountability ni Sara Duterte. So anong nangyayari ngayon? Imbes na pag-usapan yung mga aligasyon ng korupsyon laban kay Sara Duterte, yung mga anomaly sa confidential funds, at mga questionabling transaksyon. Inuuna ngayon ng majority bloc sa Senado yung paggawa ng ingay laban po sa mga House prosecutors. Ito po ay isang classic diversionary tactic. Kapag dihado po sa legal na laban, lumilikha sila ngayon ng bagong away. Nakikita ninyo ang nangyayari po sa Senado? Para ang intensyon? Para i-confuse, para malito ang publiko. Ginagamit nila yung Senado para mga kababayan painain yung impeachment. Ang ginagawa nila ay isang institutional sabotage. Ang paggamit ng legislative power, hindi para sa katotohanan, kundi para proteksyonan po yung kanilang kaalyado sa politika. Yun ang intention po ng pagbabago sa Senate rules. Inahalata po ng minority. Yan mismo yung sinabi. Mga kababayan ni Senator Erwin Tolfo, kung saan sinuport ni Frank Drilon yung kanyang mga sinabi. Masyado anyang bastusan na nangyayari ngayon sa Senado, sabi ni Frank Drilon. So sa legal perspective mga kababayan, malinaw po ang prinsipyo. Ang impeachment court ay dapat walang kinikilingan, dapat independent po siya. Ngunit paano po magiging patas yung proseso kung mismo mga senador ay abala sa paggawa ng mga media attacks, propaganda narratives tulad po ni Amy Marcos, at political conditioning laban po sa mga House prosecutors bago pa man magsimula yung trial. So hindi po ito simpleng conflict of interest mga kababayan. Ito po ay taasang pagtangkang lasunin ang due process dahil hindi nila kayang kontrahin ng direkta ang mga aligasyon laban po kay Sara. Ang bagong taktika nilang ginagawa ngayon, sirain ang moral credibility ng Kamara at saka ng prosecution panel. Layunin nila mga kababayan na palabasing pari-pariho lang na korap, pari-pariho lang na may agenda, walang malinis sa magkabilang panig. So ito mga kababayan yung tinatawag na psychological conditioning na ginagawa nila. Hindi mahalaga na mapatunayan ang kasinungalingan. Ang mahalaga ay magtanim ng duda sa isip po ng publiko. So kapag naniwala ang taong bayan na lahat naman po ay korap, nawawala ng moral force ang impeachment process kahit na may ebidensya. So ito po mga kababayan yung pinakang mapanganib na disinformation. Anyo ng disinformation. Hindi po para magpatunay ng katotohanan, kundi para sirain po yung konsepto ng katotohanan mismo. So lumilitaw ngayon na si Amy Marcos mismo ang pangunahing muka ng narrative na ito. Narrative warfare na ito mga kababayan. Nagpapresko na naman kanina. Ayan. Look, Amy Marcos speaks before members of the press during the forum in Quezon City on Wednesday. The senator said the allegations she presented during her privilege speech in the Senate, which she later withdrew, were based on interviews with various officials that she compiled. She also claimed that lawmakers in the House of Representatives of the Philippines were allegedly offered incentives to vote in favor of the impeachment of Sara Duterte. Malinaw po yung paninira ni Amy.
Kaya ang tanong ngayon, mga kababayan, ay magkano rin kung gano'n ang logic po ninyo, Amy? Magkano din ang inoffer sa iyo ni Sara Duterte at possibly ng China para idepensa si Sara na pro-China? O di ba? Mga kababayan, yan ang tinapakalat niyang paninira sa Congress, mga kababayan, sa mga House prosecutors, sa buong mga bumoto. 257 yon na nag-impeach kay Sara Duterte. Sinisiraan niya, walang tigil yung paninira niya. Pinalalabas niya bayad. Hindi siya tumitingin doon sa mismong articles of impeachment na napakalinaw. Yung pagbabanta sa kanyang kapatid, kay Lisa Marcos na kung saan galit siya, kay Martin Romualdez na inaaway niya. Di ba? Hindi siya nakatingin doon sa paglustay ng confidential funds. In just 18 hours, sabi ni Madriaga, wala siyang binabanggit. Silent siya totally. Basta Sara lang siya, mga kababayan. Hindi niya tumitingin kung tama ba o mali yung mga aligasyon. Sinisiraan niya yung Kongreso mismo. Huwag kayong naniniwala dito kasi kung kaya niyang siraan yung kanyang kapatid, ano pa yung mga congressmen? Tama? Huwag pa uto dito kay Amy Marcos. So si Amy Marcos, mga kababayan, imbes na tumulong sa patas na proseso, ginagamit niya po yung kanyang impluensya para magpakalat ng mga questionabling naratibo, mga political insinuations, laban po sa impeachment process. Yan na napakalinaw. Walang tigil sa papresko. Malinaw siguro naman na malamang pinupunduhan mismo ni Sara Duterte. So kabilang sa kanyang mga pinapakalat yung mga hindi man beripikado na mga aligasyon. Pag-uugnay, mga kababayan, sa social funds, sa umano'y pambibili ng suporta para po sa impeachment. Pagpapalakas niya sa naratibong political persecution na niya ito. Pagpapalabas ng mga haka-haka bilang tila factual conclusions. Ganon ang ginagawa niya araw-araw. Sa batas kasi po, mga kababayan, may malinaw na prinsipyo po. He who alleges must prove. Dapat i-prove niya. Hindi yung puro kwento insinuations. Ngunit po dito sa kaso ng majority block, inuuna nila yung akusasyon kaysa sa ebidensya. Ang mas mapanganib pa rito, mga kababayan, kahit aminin mismong maaring malisyoso at walang patunay ang isa pong pahayag, sinasadya pa rin itong ipakalat sa media para makapagdika ng political damage. So ang propaganda nangyayari mismo sa loob ng Senado, mga kababayan. Yung ginawang video presentation ni Amy Marcos, yon ang tinakang malinaw na halimbawa, butit pinatanggal. Ginamit mismo yung official proceedings ng Senado sa propaganda ni Amy Marcos. So hindi katakataka, mga kababayan, na maging siya, dating Senate President Mig Zubiri, nagain siya ng motion para ipatanggal ito. So, napilitan na lang si Amy na i-withdraw. O di ba? So kapag ang mismong Senate records ay kailangang linisin mula sa disinformation, malinaw, mga kababayan, na may malinaw na malalim na problema sa integridad po ng kasalukuyang majority block. Isa sa pinakadelikadong pagpapakalat ngayon ng hinala, taktika sa propaganda, yung kwento na ginagamit daw po yung social assistance funds bilang pork barrel o suhol para lang daw palakasin yung impeachment laban kay Sara Duterte. So, malagang tandaan po natin, wala man pong nilabas na ebidensya para suportahan po ang akusasyon na to. Ngunit, kahit wala pong patunay, sadyang ibinabato po ito sa media ecosystem upang magmukhang may kapalit o kaya bayaran yung impeachment process. So ito po yung tinatawag na textbook political poisoning. Maglabas ng paratang, ulit-ulitin po lang sa media, hayaan na lang po yung duda na gumawa ng trabaho.
Sa legal perspective, mga kababayan, hindi po sapat yung insinuation. Hindi sapat po yung baka. Hindi sapat yung posible. Ang korte po hindi gumagalaw sa chismis. Ang impeachment ay hindi po dapat ibinabatay sa propaganda. So patuloy ding pinapalabas ni Amy Marcos na ang mga kongresista at senador ay pinipilit o tinatakot upang suportahan yung impeachment. Muli po, wala pong konkretong ebidensya sa bagay na to. Kumbaga, may mga kaso yung mga senador. Ito'y consequences po, yung iniimbestiga ng ombudsman. Consequences ng mga mali nilang ginawa, yung pagkasangkot nila sa flood control scandal. Alangan man hindi sila habulin ng gobyerno. Pabayaan na lang kasi may impeachment. Di ba? At isa pa, yung pagpatakas nila, mga kababayan kay Bato de la Rosa. Alangan hindi sila panagutin sa kasong obstruction of justice. Ginawa nila yon, yung mali ginawa nila, kailangan nilang panagutan sa ilalim ng batas. Walang kinalaman doon yung impeachment laban kay Sara Duterte na ginagawan sila ng kaso. Kumbaga, yung kasong yon, sila yung mismong gumawa kasi sila yung gumawa ng mali. Sila yung gumawa ng labag sa batas. Tama po, mga kababayan. So dito sa mga pinapakalat niya, pinapalabas niya na hindi tunay yung articles of impeachment. Pinapalabas na scripted lamang yung buong proseso. So ito po ay direktang pag-atake, hindi lang po sa Kamara, kundi sa mismong constitutional process ng impeachment. Kapag sinasabing paulit-ulit na ito ay pilit lang lahat, sinusubukan mong wasakin ang public trust sa buong democratic system. Ito yung ginagawa, mga kababayan, ni Amy Marcos. So maging yung ilang araw na delay sa transmittal po ng articles of impeachment, agad ginawang political issue ng mga DDS-aligned senators. So sa halip na unawain nila yung logistical reality ng pag-reproduce at pagproseso ng napakaraming mga dokumento, agad nilang pinalabas na parte ito daw ng political maneuvering. Muli po, walang ebidensya ng masamang intensyon. Puro lang insinuation, puro lang political spin. Ito yung paulit-ulit na pattern na lumilika ng duda, magpakalat ng hinala o ulit-ulitin para magmukhang totoo. Ganon yung strategy. So ang pinakamalaking tanong, bakit takot na takot sila? Yung kampo ng mga Duterte, itong mga Duterte senators. Takot na takot sila sa impeachment. So kung mahina ang kaso laban po kay Sara Duterte, bakit kailangan i-reorganize nila yung liderato ng Senado? Buhayin yung Blue Ribbon at kontrolin nila, mga kababayan. Bombahin ng propaganda yung media. Siraan yung mga prosecutors. Gumamit ng diversionary tactics. Magpakalat ng mga walang ebidensyang naratibo. Sa batas, mga kababayan, may simpleng prinsipyo. Ang inosente po ay dumidepensa gamit yung ebidensya. Ang desperado kasi malakas yung kaso at guilty. Di ba? Mga kababayan, malinaw na guilty. Doon pa lang sa pagbabanta sa ating Pangulo, guilty. Pati sa confidential funds na tambak na mga chichirya, yung beneficiary. Gumagamit sila ng depensa, gamit yung diversion, nililihis sa issue. Yun ang taktika, mga kababayan, na malinaw. Ginagawang sandata yung propaganda. So hindi simpleng politika, mga kababayan, yung nangyayari ngayon. Ito po ay sistematikong pagtatangka na gamitin po yung Senado at saka yung Blue Ribbon Committee bilang isang political shield upang pahinain po yung impeachment process laban kay Sara Duterte. Sa halip po na sagutin yung mga aligasyon sa legal at konstitusyonal na pamamaraan, inuuna po ng majority bloc ang mga propaganda, diversion, psychological conditioning at saka disinformation upang guluhin po ang publiko at saka para sirain yung credibility ng Kamara bago pa man magsimula yung aktual na trial. So kapag ang Senado ay ginamit na
hindi para po sa katotohanan, kundi para sa political survival ng iilan, hindi lamang po impeachment yung naapektuhan, kundi mismo yung tiwala ng mga mamamayan sa ating batas, sa demokrasya, at saka sa mga institusyon po ng gobyerno. Tama po, mga kababayan.